Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung mga pahayag ni DepEd Secretary Sani Angara doon sa dagdag bawas na ginawa ng mga senador at kongresista, yung BICAM report na kung saan nabawasan ng 12 billion pesos ang budget ng DepEd. Lumalabas na siguro nagsumbong. Tumawag ba si Secretary Angara sa Pangulong Marcos Jr. At sabi ni Secretary Angara, gumalaw na o gagalaw na, nadismaya, aayusin natin yan, sabi daw ni Pangulong Marcos Jr. So ito po sa Philstar na balita, headlines, Marcos to fix DepEd budget cut, Angara. Fix, ibig sabihin, ayusin, ibabalik. So anong mangyayari yan? Hindi pipirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang budget for 2025 o kaya ibabalik niya sa BICAM kasi pwede daw babalik sa BICAM yung pag ayaw ng Pangulo. Dapat ganun. Gumalaw ang Pangulo. Okay, so ito, basahin natin Ito, in a statement, Angara lamented how lawmakers' promises and nice words had led to budget cuts that he said could derail the DepEd's flagship computerization program. So, sino-sino yung mga lawmakers na nagbigay ng pangako and nice words? Alam ko yan. Kailan ba yun? Teacher's Day ata. World Day o Teacher's Day celebration. Narinig ko si Speaker Martin Romualdez. Nandun. Ang gaganda yung sinabi niyan. Ang dami niyang pangako na pupundahan o dadagdagan ng pondo ng DepEd. Pinapalakpakan siya ng mga teachers. Yung okasyon na yun, narinig ko. So, although hindi pinangalanan ni Senator Angara itong lawmakers na nagbigay ng promises and nice words, alam na kung sino yung pinapatamaan niya. Kasi flagship program pala ng DepEd yung computerization tapos tinanggalan nila. Grabe. Ito ba, sabi ni Secretary Angara, despite the President's State of the Nation address, where he asked Congress to help bridge the digital divide. Kailangan talaga yung computerization program ng DepEd. Bakit yun pa ang napili na tanggalan ng pundo? Grabe, no? Angara said, the budget cut was a deviation from common practice among lawmakers to increase the President's proposed budget for education. As far as I remember, from PGMA, Pinoy, PRRD, pinakamalaking budget talaga is DepEd. Ngayon lang nangyari na binawasan ang DepEd budget at ang ginawang pinakamalaking budget na department is DPWH. In past years, sabi ni Secretary Angara, Congress has increased the President's proposed budget for DepEd and education. For whatever reason, nakakalungkot na hindi ito mauulit sa 2025 budget. Pero ang maganda dito, ayan na, mismong si President Bongbong ang nagsabi sa amin na re-remedyuhan niya ito. I don't know kung anong klaseng remedyo.
So, ang naisip ko lang is yung ibalik ang ibalik niya yung budget sa BICAM. Kasi narinig ko si Senator Amy nagsabi na nananawagan siya sa kanyang ading na huwag mong permahan ang 2025 budget dahil unconstitutional, kawawa ang taong bayan, sabi niya. Lalo na yung zero budget o zero subsidy ang PhilHealth. So baka ito, i-veto ba, line veto ng Pangulo. So yun, re-remedyohan. So ito, ang BICAM committee, ang budget ng DepEd, proposed budget 748.65 billion, ginawa na lang 737 billion. So, yun nga, 12 billion ang nabawas. So, sa 12 billion na nabawas, ang 10 billion ay para sana sa DepEd's computerization program, which aims to provide public schools with gadgets, equipment, software, and training for teachers and students. Maalala ko, may kapatid akong teacher bunso namin. Kailangan niya ng ganyan, mga gadgets. Walang may provide ang DepEd. So, kawawa yung kapatid ko, siya pa ang bumili, humingi ng tulong sa akin, nagpadala naman ako ng konting pera para makabili siya ng laptop, TV, mga ganun. So, kawawa ang Okay. Meanwhile, ang mga public school teachers nagsabi na yung budget cuts were contradictory to government's commitment to deal with the learning crisis. Okay. May nagsalita yung Teachers Dignity Coalition. Presidente nila si Benjo Basas. Sabi ng Teachers Coalition, the decision to slash 12 billion from the DepEd's budget for 2025 amidst the ongoing learning crisis starkly contradicts the government's commitment to prioritizing education as mandated by the Constitution. Okay? So sabi ng ni Mr. Brasas, the budget cuts and the computerization program would be a disservice to Filipino students as the deficit could have been used to fill the massive digital gaps in public schools. So dagdag pa niya, by deprioritizing this initiative, Congress risked exacerbating existing inequalities and leaving millions of students unprepared for the demands of modern technology-driven world. Wala na, ang mundo natin ngayon, computerization. Ang aking mga apo, hindi sila nag-aral sa public schools dahil nahihirapan sa Tagalog. Hindi sila masyadong makaintindi, makapagsalita ng Tagalog. Kaya napilitan homeschool. So, ang nanay nila ang nagtuturo. Kailangan nila ng gadgets. Kailangan nila ng laptop, internet. So, na lang, technology driven. Nabigla ako nung kahapon ba yun, isang araw. Pinakita sa akin ng aking apo na grade 5 ba o grade 6 yung apo ko. Essay. Nako, what would the future would be? Ang essay ng aking apo is digitalization. Grabe, grade 5 pa lang. Tinatalakay niya about digitalization, how would affect the future. Sabi ko, iba na. Tumatawa lang kami ng aking wife. Iba na talaga mundo ngayon.
very advanced ng learning ng mga estudyante. Kaya kailangan mo talaga ng computerized equipments dyan sa mga schools natin kung gusto nating aangat ang standard ng ating education. So, salamat sa Pangulong Marcos Jr. kung ma-remedyohan niya, ma-fix niya ito. Salamat kay Secretary Angara sa hindi siya natakot na nagsalita na pinuna niya o binatikos niya yung mga promises and nice words of lawmakers. Sana matamaan din kayo, makonsensya din kayo.